Uy, sabi ni Sarah sa mga pinsan bago tumingin kay Audrey na halatang gulat din. Kailan ang kasal? Sigaw na isang guest nila. Nagtawa na naman sina Mr. Javier at sinabing wala pa silang date kung kailan nila balak magpakasal ni Triana. Napunta naman kay Triana ang aking mga titig at isa lang masasabi ko. That's not the expression of someone who's happy about the news. Ang tanong, kay Tito Javier ba talaga yung bata? Baka naman kay... Shut up, Bernard! Pagpapatigil ni Audrey sa binabalak na sabihin ni Bernard. Itinikom naman ni Bernard ang kanyang bibig dahil sa pagtataray na natanggap niya mula kay Audrey. You don't like Triana as your stepmom, Audrey? I mean, yes, she's young, but I think she's a good person. Hindi naman siya yung tipo na pera lamang ang habol sa papa mo. Sabi ni Hara habang umiinom ng juice. That's not the point, Sarah. I like Triana, okay? She's a good person, but I don't like her to be my mother. Hindi kaso sa akin ang agwat ng edad nila ni Dad. Ang sa akin lang. Basta, parang hindi niyo alam ang nangyaring gulo sa pamilya ko. Giit na Audrey at humalukot-kip. Natahimik ang lahat. Mukhang nagkaintindihan na dahil sa sinabing iyon na Audrey. Ako naman ay hindi malaman kung magpapatuloy na ba sa pagkain o mawawala na lang din ng gana dahil pakiramdam ko lahat ng kasama ko rito sa table ay wala nang ganang kumain pa. Aabutin ko sana ang baso ng juice ko dahil pakiramdam ko ay nanuno yung aking lalamunan sa tensyon sa table namin nang makarinig kami ng tunog ng pagbagsak ng kubyertos at napatingin lahat kay Brina. Nakakapit si Brina sa kanyang dibdib at para bang nahihirapan siyang huminga. Napatayo kami dahil sa nakita. Napatakbo si Bricks palapit sa kapatid. Ganon din naman si Sarah. She's hyperventilating, sabi ni Sarah. Agad kong kinuha ang bag ko. I usually carry that brown paper bag dahil sa kapatid ko. Nakasanayan ko na at hindi ko na magawang ialis sa akin. We need a... Hindi na natapos na Sarah ang kanyang sasabihin nang iabot ko sa kanya yung kulay brown na paper bag. Nagpasalamat siya sa akin at kinuha iyon. Tinulungan ko siyang alalayan si Brina. Brina, breathe in here, okay? Use your diaphragm in breathing instead of your chest. Pagbibigay instruction ni Sarah. Nakita ko naman ang pag-aalala ni Bricks dahil sa nangyayari sa kapatid. Mabuti na lang din at hindi pinalibutan si Brina kaya mas mabilis namin naayos ang kondisyon niya. Tinanong namin siya ni Sarah kung kumusta ang pakiramdam niya at sinabi niya naman na maayos na. Maluha-luha pa siya habang humihingi ng paumanhin dahil sa nangyari. Thank you, Vienna, sabi sa akin ni Sarah. Tumango naman ako at ngumiti sa kanya. Tumingin din sa akin si Brina at nagpasalamat sa akin. Marahan ko namang hinagod ang kanyang likod at ngumiti din sa kanya. Pabalik na ako sa aking upuan nang lumapit sa akin si Bricks. Nagulat pa ako sa presensya niya. How do you know how to treat that? Bulong niya sa akin. Napatigil naman ako sa paglalakad at tumingin sa kanya. My brother often hyperventilates due to anxiety. Kaya nasanay ako na lagi may dalang ganoong paper bag. Gladly, hindi ko pa pala natatanggal iyon sa bag ko. Pagpapaliwanag ko sa kanya, huminga naman ng malalim si Bricks. Thank you. Natulala ako kay Bricks nang magpasalamat siya sa akin. Naglakad na siya papunta sa kanyang upuan matapos niyang sabihin iyon. Ako naman ay hinigit ang sariling kaluluwa na tumatakas para lang bumalik sa ulirat ko. Hindi ko inaasahan ang pasasalamat niya, but that gives me chill and it almost makes me smile. Almost, kasi pinigilan kong umiti. Mamaya makita niya akong ngumingiti dahil sa pasasalamat niya ay kung ano na namang masabi niya sa akin. Natapos ng party, nag-uuwian ng ibang guest. Babalik na kaya kami ng Manila? Kasi kung hindi, saan ako matutulog ngayong gabi? Sa Bricks naman ay may bahay ata rito. Hindi ka uuwi sa bahay, kuya? Napalingon ako nang marinig ko si Brina. Hindi sila kalayuan sa akin kaya't naririnig ko ang pag-uusap nila. Hindi na. I need to go back to Manila tomorrow morning. Mag-check-in naman kami dito sa hotel. Sagot ni Bricks kay Brina. Halatamang dismayado ay nirespeto naman ni Brina iyon. Hinalikan ni Bricks ang kapatid sa noon nito at nagpaalam na. Tumingin sa akin si Brina at kumaway. Kumaway din ako sa kanya at pinanood silang umalis ng hotel. Lumapit ako kay Bricks na ngayon ay papalapit na sa reception ng hotel. 2 premier rooms, please. Narinig ko sabi ni Bricks sa receptionist. So, dito pala kami magpapalipas ng gabi. Lumapit sa akin si Bricks at iniabot sa akin iyong isang keycard ng kwarto. May kukulila ako sa kotse. Mauna ka na sa kwarto mo. You can order any food you want. You don't have to worry about anything.
Matapos niyang sabihin iyon ay umalis na siya. Sinundan ko lang naman siya ng tingin bago naisipang pumunta na kung saan ang kwarto ko. Pumasok ako doon at agad na naghanap ng maaari kong maisuot ngayong gabi. Hindi naman pwedeng itong dress ang ipantulog ko, no? May nakita kong bathrobe sa closet. Makapal naman iyon kaya sa tingin ko ay mapagtitiisan ko na iyon ngayong gabi. Pumasok na ako sa banyo upang makapaglinis. May narinig akong kumatok sa pinto kaya inayos ko yung bathrobe ko. Naka-messy bun ako, ngunit dahil katok ng katok yung nasa labas ay hindi ko na inayos ang buhok ko. Binuksan ko ang pintuan at nakita ko doon si Bricks. Napatingin siya sa akin. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo bago mag-iwas. May iniabot siya sa aking malaking paper bag na may pangalan ng mamahaling brand. Kinuha ko iyon at tiningnan si Bricks. Para saan ito? Umalit mo. Alam ko nakalimutan ko sabihin sa'yo na magdala ng extra na damit. Kaya ako na ang nag-abalang magdala niyan. Napaawang ang aking labis sa sinabi niya pero agad ding nagpasalamat. Papaalis na sana si Bricks at isasara ko na sana ang pinto nang muli siyang bumalik kaya't muli ako napatingin sa kanya. Do you want to have some drinks? They have a minibar here. Pag-aaya niya. Kumurap-kurap ako ngunit tumanguri naman bilang sagot. Okay then, I'll see you there. Nagpaalam na siya sa akin at isinara ko naman ang pinto. Tapos sandal ako sa likod ng pinto at napahawak sa dibdib ko. I find it weird that my heart is racing just because my boss gave me some clothes. This is so illegal to feel. Nagbihis na ako. Magaganda ang damit na ibinigay sa akin ni Briggs sa 3 klase iyon. May pajama, may 2 casual na damit. Isinuot ko muna yung isang cami top na nakita ko doon at shorts. Matapos ko makapagbihis ay inayos ko na rin ang sarili ko. Hindi na ako masyado naglagay ng makeup dahil nakapaglinis na ako ng mukha. Isa pa, si Bricks lang naman ang kasama ko at magiinom lang naman kami. Lumabas na ako ng kwarto dala yung keycard ko. Dinala ko na rin ang wallet ko just in case hindi niya ako ilibre ng inumin. Nagtanong pa ako kung saan ba yung minibar dahil hindi ko makita. Nang makarating ako roon ay hindi naman masyadong maraming tao. Nakita ko agad si Bricks na nasa may bar counter at nakaupo sa bar stool. Nagsisimula na siyang uminom. Umupo ako sa tabi niya. Nilingon niya naman ako. Ngumiti lang ako sa kanya at umorder na sa bartender ng isang mojito. Mabilis naman niya iyong ibinigay sa akin. Cheers! Itinaas ni Bricks ang kanyang baso at sinundan ko lang naman iyon. Napansin ko na naka-long sleeve white polo shirt na lang siya ngayon. Tanggal ang 3 butones ng kanyang polo at nakatupi hanggang siko ang sleeves nito. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at ininom na lang iyong mojito. I would like to thank you again for what you did for my sister. Sabi niya sa akin na siyang nakakuha ng atensyon ko. Nilingon ko siya at nabutan ko siyang nilalagok ang natitirang laman ng baso niya. Oh, that? It's okay. Don't mention it. Akaramdam ko naman kahit hindi ako tumulong ay kaya ni Sarah. She knows what she's doing. Magalang ngunit nahihiya akong tugon sa kanya. Ayoko mapunta sa akin ang lahat ng pasasalamat ganoong hindi naman kalaki ang naitulong ko. Yup, Sarah's studying medicine. Saad ni Bricks. Napatango ako. No wonder, kaya alam niya kung ano ang dapat na gawin kapag nag-hyperventilate ang isang tao. Kung hindi lang ako nasanay sa kapatid ko noon ay hindi ko rin naman malalaman ang gagawin. Madalas bang mangyari yun kay Brina? Is it because of anxiety? Or maybe asthma? Hindi ko mapigilang itanong sa kanya. Muli akong uminom ng mojito at nilingon siya. Naghihintay ng isasagot niya. Humingi muli si Bricks ng whiskey sa bartender bago ako lingunin at sagutin. No, she has heart disease. Hindi ko alam kung dahil ba sa sakit niya kaya siya nag-hyperventilate o dahil sa ibang bagay. But I assume because of the former. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko kasi inaasahan na may sakit sa puso si Brina. Base kasi sa unang impression ko sa kanya ay masiyahin siya at punong-puno ng enerhiya. Di mo aakalain na may sakit siya sa puso. But then, it hits me. Not everyone who acts like they are happy and carefree is indeed pleased. Some people tend to pretend and act like there is nothing to worry about even though the sadness and pain are killing them inside. Natahimik kaming dalawa. Nahiya na ako magtanong. Baka may mali na naman ako masabi na mas magpabigat lang ng kapaligiran namin. Anyway, you mentioned your brother. I hope he's doing fine, especially now that you're not with your family. Hindi ko inaasahan na sasabihin yun sa akin ni Bricks. Kinagat ko ang labi ko.
Nagdadalawang isip kung magsasalita ba o huwag na lang. They are not here anymore. Nakayuko ko sambit sa kanya. Ramdam ko na napatingin siya sa akin dahil sa sinabi ko. Parang may namuong bukol sa lalamunan ko na dahilan para mahirapan ako sa pagsasalita. My family is dead. Huminga ko ng malalim habang nilalaro-laro iyong baso ng mojito. Malungkot akong umiti bago tumingin kay Bricks. Agad din namang naglaho ang mga ngiting iyo nang makita ko ang ekspresyon ng mukha niya. I'm sorry to hear that. Bricks clicked his tongue. The embarrassment and awkwardness are evident on his face. Halatang naiiya siyang magsalita pa siya tungkol sa pamilya ko. No, it's okay. I kind of accept their deaths by now. Liar. Kahit kailan ay hindi ko matatanggap ang pagkamatay ng pamilya ko. I hope you don't mind. But, what happened? Alam ko naman na mahirap kalabanin ng kuryosidad. Hindi naman sa itinatago ko ang nangyari sa pamilya ko. I don't really mind sharing them with someone. With a stranger. They were killed around by 5 years ago. Kung sinong pumatay ay wala pa akong ideya. Hindi na din naman ay pagpatuloy ang investigasyon dahil wala na kaming pera para doon at walang sapat na ebidensyang makakapagturo sa kung sinong gumawa. Pagsasadula ko. You were the only survivor? Tanong niya. Malungkot akong ngumiti sa kanya. Hindi ko alam kung matatawag ba ako survivor dahil wala naman talaga ako sa bahay namin na mangyari ang pagpatay sa pamilya ko. Nasa Manila ako noon. Nagre-review para sa board exam. Oh, thinking about it, you made it, self. Nagawa mo pa rin makapasa sa board kahit ganoon na nangyayari sa'yo. Hindi naman naging madali sa akin ang lahat. Hindi ako nakapag-focus noon sa review dahil sa pagkamatay ng pamilya ko. Bukod pa roon, tumutulong din ako sa pag-aasikaso sa pag-imbestiga sa pumatay sa kanila. The only good thing that happened to me that year was passing the board exam. Ngunit wala na akong masasabihan na nakapasa ako sa board exam. Wala na akong kasama na magdiwang ng pagkapasa ko. I remember spending that whole day celebrating with myself in front of their graves. Imbis na umiiyak ako sa saya, ay umiiyak ako sa lungkot sa harap ng puntod ng mga magulang ko at mga kapatid. Muli kami natahimik at tanging ang musika lang na pinapatugtog sa buong bar ang maririnig. Ininom naming dalawa ang mga laman ng mga baso namin. Dahil tuloy sa pag-uusap na iyon ay gusto kong magpakalasing. Muli akong humingi ng inumin sa bartender at this time, it's tequila. Do you want me to help you? Tanong ni Bricks na siyang bumasag sa katahimikang namuo sa aming dalawa. Lumagok ako ng tequila bago tumingin sa kanya. Saan? Nagtatakang tanong ko. Tumingin si Bricks sa akin at ngumisi. Naiiba iyon sa ngising na ipakita niya sa akin noon. Hindi ito ngisi na pagiging sarkastiko. In finding the person who killed your family. Nakangiting sabi niya sa akin bago ubusin muli yung whiskey na nasa baso niya. Nalaki ang aking mga mata. Can he really help me? Ang mga otoridad ay walang nagawa noon. The case was closed, Bricks. Wala na tayong magagawa. Who said we will turn them to the authority when we saw the people who killed your family, Vienna? You'll be the one to give them judgment. You will be the one to serve the justice that your family deserves. Anito, kahit madilim ang kapaligiran namin, ay ramdam ko ang sinseridad sa kanya sa mga sinasabi niya. Na seryoso siya sa sinasabi niya at hindi niya ako binibiro. Anong kapalit? Iyon agad ang sumagi sa isip ko nang maproseso ko ang alok niya. Imposible naman kasi na walang kapalit ang gagawin niya para sa akin. Nothing. Let's just say that this is how I said thank you for your good performance and a compensation. Muling sumimsim sa baso niya sa Bricks at inubos muli ang lamang whiskey nito. Compensation? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Nakakunot ang aking noo. Hindi ko alam kung tinatamaan na ba ako ng iniinom ko o sadyang malabo lang siyang kausap. He chuckled huskily. Napatikim tuloy ako. Okay, let me confess. Panimula niya. Nung una kita makita, I find you interesting. Akala ko noong una ay nakahanap na ako ng panibagong babae na makapagbibigay sa akin ng entertainment. Kaya na makita ko na broker ka at kailangan ko rin naman ng isa. Bakit hindi na lang ikaw? Akala ko nung una ay ikaw na yung babaeng makapagbibigay ng entertainment sa akin. But I guess, I was wrong. Dahil sa lahat ng babaeng nakasama ko, iba ka. You're not the typical woman who will be dazed up by someone because he has the money, power, and looks.
Akala ko kapag nagpakita ako ng kahit na konting motibo sa'yo, ay mabilis na kitang mapapaikot. And that didn't happen. You always get under my skin. Nabasa ang kanyang labi nang pasadahan niya iyon ng kanyang dila. I thought you're a submissive type. But no, lagi mong sinusuway ang lahat ng sasabihin ko sa'yo. But still, kahit na may oras na naiinis na ako sa'yo, you're pretty interesting. Wait, you mean you hired me just to hit on me? Tanong ko sa kanya. Tumawa siya sa sinabi ko. Hindi man siya sumagot ay nakuha ko na ipinaparating ng tawa niya. Napakagat ako sa akin labi. Parang umuusok ang tanga ko sa narinig mula sa kanya. That's why I'm going to help you. Just to compensate for my past intention. Alam kong hindi maganda ang naging intensyon ko kung bakit kita inalok ng trabaho nung una. At alam ko rin sa ugali meron ka. May inis ka sa akin. Natatawang sambit niya. Buti naman at alam niya. Siguro kung normal na araw ito at normal ang sarili ko, ay nahampas ko na siya. Inirapan ko na lang siya at inubos ang tequila na iniinom ko. Ayoko mang-away. Baka ako pa ang pagbayarin niya ng mga nainom ko. So, it's a deal? Itinaas niya muli ang baso niya. Inaaya ako makipagtagay sa kanya. Umismid muna ako pero ginawa naman ang gusto niya. Deal. Sagot ko. Sino bang hindi matutuwa kapag may gustong tumulong sa'yo para makuha ang hustisyang ipinagkait sa'yo at sa pamilya mo sa loob ng mahabang panahon? Hindi ko alam kung nakailang tequila na ba ako pero ramdam ko ng pagkahilo ko. Ganun pa man ay kaya ko pa rin naman. I have a weird question for you. Napalingon ako kay Briggs dahil sa muling pagsasalita niya. Hindi ako nagsalita at hinintay lamang siyang dugtungan iyong sasabihin niya. Do you think being a womanizer, a playboy whatnot, is hereditary? Maayos kong iminulat ang mga mata ko dahil sa itinanong niya. That's really a weird question to ask me, but I guess I can answer it. No. I think being a womanizer or the likes is a choice by those jerks who are afraid of commitments, and contentment is out of their vocabulary. Sagot ko kay Briggs. Yun ang opinion ko. Kasi base sa mga nababasa kong libro o naobserbahan ko sa ibang tao, ginusto naman talaga nilang manloko o mambabae. Pinili nila ang landas na iyon. Some people chose that path because they were hurt in the past. True. But I don't think that they should choose to hurt someone else as an option to validate their feelings that they were also experienced the same shit. Para sa akin kasi, bakit mo sasaktan na isang tao o manloloko na ibang tao dahil lang nasaktan ka dati? Anong pinagkaiba mo sa mga taong nanakit sa'yo noon? Wala. You're just repeating what they did to you. And then, the cycle never stops. Choice, ha? Inulit niya sinabi ko na para bang pinoproseso niya iyon sa kanyang isipan. Pinagmasdan ko lang naman siya at nagulat nang matawa siya. Kapag si Bernard ang tinanong mo tungkol dito, ang isasagot niya lang ay babaero siya dahil nasa dugo ng mga belyante. Natatawang sabi niya. Napangisi naman ako at umiling na lang. Humina na ang kanyang pagtawa hanggang sa tuluyan na iyong nawala. Pero para sa akin, ganito ako because you're right. It's my choice. I hate commitments. I don't believe in love. I don't know about the word contentment since I was never contented with my woman, with my life. Hinagod niya ang kanyang buhok. Nagulo iyon pero imbes na maging mukhang madungi siya, ay lalo lamang naging magandang itsura niya. The hell, that's so unfair. Pakaramdam ko kapag lalaki ako at hinagod kong aking buhok at nagulo iyon, ang pangit ko na. May kapatid kang babae, hindi ba? Bakit nagagawa mo mang babae? Hindi ka ba nakukonsensya kapag may nasasaktan kang babae? Hindi ko na mapigilan magtanong. Bigla na lang iyong pumuslit sa bibig ko at dahil alam ko namang huli na ang lahat ay hindi ko na binawi pa. That's different. Iba ang kapatid ko o ang mga pinsan ko sa mga babaeng nakakasama ko o nilalandi ko. They are different. It's complicated but this is me. And I don't have any intention of changing. Saan ni Briggs? Hindi ko alam kung bakit nadismaya ako sa sinabi niyang iyon. I can feel that something happened to your past. Kaya ganyan ang paniniwala mo. Kaya ka ganyan. Sabi ko sa kanya at sumimsim muli ng tequila. You can say that. Growing up, I can always hear them fighting. My mom cheating on my dad and vice versa. Para akong nahulasan sa sinabi niya. Napakurap-kurap ako habang nakatingin sa kanya. Nakangisi lamang naman siya habang nakatingin sa kawalan at umiinom ng whiskey. I
hate going to my own house because I don't want to be welcomed with their arguments. I don't want to hear them chiding and cursing each other. Suwang-suwa na rin ako marinig ang mga sumbatan nila. I remember that most of the time, mas pinipili ko na lang na matulog sa bahay ng mga pinsan ko kaysa umuwi sa sariling bahay. Nakangisi man si Briggs ngunit kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Well, Tom. Tumingin siya sa akin at huminga ng malalim. Natapos lang iyon nang magbuntis ulit si Mom at ibigay sa amin Sabrina. Tumingin sa akin si Briggs. Gumaan naman ang aking pakaramdam dahil doon. Akala ko tapos na ang pag-aaway nila. But my mom left us 4 or 5 years ago. Hindi ko alam kung bakit. Basta umalis na lang siya. Naglaho muli ang mga ngiti ko nang marinig iyon sa kanya. I want to console him pero hindi ko alam kung paano. Natatakot din ako na baka may masabi ako na hindi naman niya kailangan at mas magpabigat lamang ng nararamdaman niya ngayon. I'm sorry. Wala sa sarili kong saad. Hindi ko akalain na dito pupunta ang pinag-uusapan namin. Why are you apologizing? It's fine. Hindi ko naman itinatago ang nangyari sa pamilya ko. Siguro, dahil na rin sa nangyari sa akin sa mula pagkabata ko. It traumatized me and gave me the idea na ito ba magiging buhay ko kapag nagmahal ako? Kung oo, why would I waste my time to love someone who will just leave me in the end? Without a word, with unknown reason. Nakakatakot ang ganoong ideya. You invested in loving someone and when something went down, they will choose to leave. Leaving you with emptiness. Leaving you in a void with nothing but loneliness and pain. That sucks. Tumawa si Briggs bago muling uminom. Hindi ko naman magawang sabayan siya sa pagtawa niya. Alam ko na idinadaan niya lang sa pagtawa-tawa ang nararamdaman niya. It made sense now. The way he treated his father, mararamdaman mo na may harang sa pagitan nila. Matapos namin mapag-usapan ang tungkol sa mga pamilya namin ay inlihis na ni Briggs ang paksang pinag-uusapan namin. Napunta na iyon sa iba't ibang bagay at kahit papaano'y gumaan na ang pakaramdam sa paligid namin. Ganoon pa man ay hindi ko mapigilang mapaisip. Every action of the people around us has a reason. We can truly judge someone just because they did something that offend us. Baka kasi may pinagdadaanan lang ito at hindi niya sinasadya ang ginagawa niya. Nang matapos kami sa pag-iinom ay pumunta na kami ni Briggs sa kanya-kanyang kwarto namin. Magkatapat lang naman iyon kaya't sabay din kami pumunta sa floor kung nasaan ang mga ito. Isasara ko na sana ang pintuan nang muli niya akong tawagin. Tumingin ako kay Briggs at nagulat ako ng kakaibang pagngiti ang nakita ko sa kanya. Talking to someone once in a while is really a fresh breath for me. Kahit na hindi pa tayo lubos na magkakilala. Thanks for listening, Vienna. I will return the favor and find the person who killed your family. Wika ni Briggs. Nakaramdam ako ng kakaibang pagkabog ng dibdib ko habang nakatingin sa kanya. Tumango ako sa kanya at ngumiti rin. Iniiwasang pansinin ang pagkabog na iyon ng dibdib ko. Good night, Vienna. Muling sambit ni Briggs. Kinagat ko ang labi ko pero agad din ngumiti muli sa kanya. Good night, Briggs. Matapos iyon ay sabay na namin isinara ang pinto ng mga kwarto namin. Matapos ang katapusan ng linggo ay balik na naman ako sa trabaho at dahil nagdatingan na ang mga shipments ko ay natataranta na ako. Bakit ba kasi kailangan sabay-sabay silang dumating? Marami kang shipments? Kakarating lang ni Chad at Venice. So sobrang aga kong pumasok ay naunahan ko silang lagi ding maagang pumasok. Hindi na nga ako nakapag-almusal. Nangamoy ang buong opisina ng kape dahil sa dala ni Venice. Nakaramdam tuloy ako ng kagustuhang uminom ng kape at kumain pero sa dami ng gagawin ko ngayong araw ay mukhang hindi ko iyon magagawa. Mabagal ang system, kaya't kahit na-lodge ko na ang mga shipments na dumating ngayon ay wala pa rin response mula kay customs. Pasalamat na rin talaga ako dahil naiayos ko na yung mga panibagong dokumentong dumating noong Biyernes. Tinignan ko ulit kung may nabagong detalye sa importation ni na Briggs ng ammunitions. Napansin ko naman na wala pa naman kaya hinayaan ko na lang muna iyon at babalikan bukas. Kompleto na naman ang mga dokumento nito. Hinihintay na lang talagang dumating. Napatalon at napapalakpak ako na may mga response na iyong lodgement ko. Agad ako nagprint ng mga entry. Ipapadala ko na ito kay Briggs para mapirmahan niya at para mapirmahan ko na rin. Kung kakayanin ngayong araw, ay magpa-process na din ako. Habang naghihintay na matapos ang mga nakapila sa printer ay naisipan ko muna magtimpla ng kape para naman hindi sumakit ang tiyan ko at kahit papaano ay magkalaman iyon. Hello?
Wala daw si Sir Villante, sabi ni Becca. Napatigil ako sa kinatatayaan ko nang marinig iyon. Wala si Bricks. Sinong pipirma ng mga entry? May mga shipments ba kayo, Chad? Kakalabas lang ni Chad ng opisina kaya agad siyang tinanong ni Louie, yung isang processor namin dito. Wala pa ako, bukas pa. Sa Venice naman ay pirmado na ni Sir yun kaya ipaprocess na lang sa MICP. Sagot ni Chad. Napansin siguro nila ako nakatayo roon kaya't napatingin sila sa akin. Ikaw, Viana, may ipaprocess ka? Tanong ng mga ito sa akin. Malungkot akong tumango. Oo, sana. Kaya lang wala pang pirma ni Sir. Sino pa bang pwede pumirma sa entry? Pabalik kong tanong. Natahimik sila at nag-isip. Sino Sir Bernard, Sir Avi at Sir Hattie. Kaya lang ay sa tagig pa si Sir Bernard. Tapos sino Sir Hattie at Sir Avi ay nasa Laguna pa daw. Kapag pinadala mo mamayang hapon ng entry, bukas na iyon mapafile. Hindi ka rin sigurado kasi malamang busy din si Sir Bernard. Sagot naman ni Louie. Bakit daw absent si Sir? Gusto ko pa namang mag-file na para ma-release agad. Baka abutin kami ng storage. Hindi ko alam. Tanungin mo na lang sa Becca. Nakasabay lang namin siya sa elevator kaya nalaman namin agad. Sad muli ni Louie. Napanguso ako dahil sa pagkadismaya. Ganoon pa man ay nag-print ako ng mga dokumentong kakailanganin. Kailangan na itong ma-file ngayon. Tanawagan ko si Becca para itanong kung bakit absent si Sir. May sakit si Mr. Villante, Viana. Yun ang sinabi ni Rebecca sa akin sa kabilang linya. Napabuntong hininga naman ako. Wala na ba talagang ibang paraan para mapirmahan ng mga entry ko? Sino ibang pipirma ng entry na nandito sa opisina? Wala? Tanong ko sa kanya. Dismayado din siyang sumagot na baka daw wala at parehong sagot lang ang natanggap ko na yung mga pinsan lang ang pwedeng pumirma. Bigo kong ibinaba ang tawag at napahilamos sa mukha ko. Napatingin naman sa akin sina Venice at Chad. I feel you, sis. Ganyan din ako kapag hindi agad napipirmahan ng entry ko dahil absent o wala si Sir dito. Natataranta ako kasi hindi naman ganoon kabilisan ang processing sa mga PR. Baka abutin ng storage. Wika ni Chad. Malungkot ako ngumiti sa kanya. Kung Green Lane, okay lang naman siguro kahit bukas na. Ano bang selectivity? Si Venice naman ngayon ang nagtanong sa akin. Tiningnan ko ang 5 entry na ipafile ko sana ngayon. Yellow at red. Malungkot na sagot ko. Napaawang ang kanilang mga bibig dahil doon. Samahin ka na lang naming umiyak. Hindi ko alam kung matatawa ba ako dahil alam ko naman na binibiro lang ako ni Chad o talagang maiiyak. Hindi ko kasalanan talaga kapag nag-storage itong mga shipments nila. Ang bibigat pa naman. Muling tumunog ang telepono ko kaya agad ko yung sinagot. Panay ang aking buntong hininga at pakiramdam ko ay mararamdaman ng kung sino mang nasa kabilang linyang stress ko. Hello, Viana? Si Rebecca pala. Speaking. Parang walang buhay ko sagot sa kabilang linya. Nakausap ko si Sir. Tumawag din kasi siya kanina at na-open up ko yung mga entry na dapat ay papapirmahan mo sa kanya. Kung okay lang daw, ipadala mo na lang daw sa mga messenger o sa kung sino man pwede magdala sa kanya sa condo niya sa Vito Cruz. May mga messenger pa ba dyan? Tanong ni Rebecca. Sinabi ko naman na titingnan ko muna kung meron pa ngunit paglabas ko ay nakaalis na pala kanina ang mga messenger at ang mga processor naman ay mukhang maraming ginagawa. Wala na palang magdadala. Malungkot na sabi ko. Great. May ikamamalas pa ba ako ngayong araw? Ibagsak niyo na lahat ng kamalasan ngayon para bukas ay wala na. Okay. Sandali lang, tumatawag ulit si Sir. Huwag mo na lang muna ibababa ang telepono. Babalikan kita ulit. Tumango na lang ako kahit hindi niya naman iyon nakikita. Naghintay ako makabalik siya at matapos ang pag-uusap nila ni Bricks. Viana, magtawag niyang muli sa akin. Anong sabi? Tanong ko sa kanya. Sana naman ay may magandang balita siyang dala sa akin ngayon. Kung wala ka raw ginagawa, ikaw na lang pumunta sa condo niya. Gamitin mo na lang yung company car. Tatawagan ko si Kuya Roque para maipag-drive ka papunta sa condo ni Sir. Sabi ni Becca at dahil mukhang wala na ibang way ay pumayag na ako. Inayos ko yung gamit ko. May kumatok sa opisina at pumasok si Kuya Louie. Wala na bang ipahabol na entry? Aalis na kami. Nanlaka ang mga mata ko sa sinabi niya. Aalis na sila? Hala, may iwan iyong akin kapag nagkataon. Kuya, yung akin pa. Pupunta na ako kay Sir. Natatarantang sagot ko at ipinakita yung 5 dokumentong ipafile ko rin ngayong araw. Naku, kapag hinintay namin iyan ay mamaya pa kami makakaalis.
Naintindihan ko naman iyon, kaya lang. Ganito na lang. Ibigay mo na sa amin iyang ibang dokumento at aayusin na namin, tapos iyang mga entry na papipirmahan mo pa lang ay isunod mo na lang sa pier. Anong port ba? Tumango ako at ibinigay iyong mga dokumento sa kanya. Iyong mga entry naman ay inihiwalay ko na lang ng envelope. South, sambit ko sa kanya. Tumango siya. Bibigay ko na lang sa'yo number ko, tapos i-text o tawagan mo na lang ako kapag nasa South ka na. Dahil sa sinabi niyang iyon ay gumaan ang pakiramdam ko. Nagpaalam muna ako kina Chad at Venice at agad na pumunta ng ground floor. Hindi naman ako nahirapan na makita si Kuya Roque, yung magdadrive sa akin, kaya mabilis kaming nakaalis. Hinihiling ko na sana'y hindi kami matraffic at makarating agad doon.